Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Wala mang wind signal, nakaranas po na naman ng malakas na pag-ulan ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon dahil sa trough o yung buntot ng Bagyong Tino. Kasama natin si Chris Zuniga para sa detalye. Chris? Salamat, Connie. Binaha ang ilang bahagi ng Baler, Aurora kasunod ng malakas na ulan. Sa barangay Suklayin, kitang mabagal ang takbo ng ilang sasakyan dahil sa tubig sa kalsada. Halos 3 oras daw na umulan doon, kaya bumaha. Nagdulot yan ng perwisyo sa mga residente, lalo't dyan daw ang pangunahing ruta, papasok at palabas ng mga terminal at palengke sa bayan. Nagkaroon naman ng rock slide sa Tinglayan, Kalinga. Humambalang sa kalsada ang malalaking tipak ng bato at lupa dahil sa paglambot ng lupa kasunod ng pag-ulan sa lugar. Nagsagawa na ng clearing operations doon. Arestado naman ang isang babae matapos umanong magtangkang magpuslit ng iligal na droga sa City Jail dito sa Dagupan City. Ayon sa mga otoridad, dadalaw sana ang sospek sa kanyang kinakasama na nakakulong doon. Nahulihan siya ng isang pakete ng hinihinalang shabu na nakabalot sa bond paper. May bigat itong 3 gramo na nagkakahalaga ng mahigit sa 20,000 piso. Naharap sa reklamo paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect at wala pa siyang pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang babae matapos tumaob ang sinasakyang bangka ng kanyang pamilya sa Buluan, Maguindanao del Sur. Cecil, paano yan nangyari? Rafi, overloading ang dahilan ng pagtaob ng bangka ayon sa lokal na pamahalaan. Batay sa investigasyon, papunta sa kanilang fish cage sa Lake Buluan ang mga biktima ng mangyari ang insidente. Sinubukan daw ng nanay na iligtas ang kanyang bunsong anak kaya siya nalunod. Ligtas naman ang bata pati ang 6 pa nilang kaanak. Ayon sa LGU, pang-5 tao lang ang kapasidad ng bangka. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng biktima. Sinusubukan pangkunan ng pahayag ang mga nakaligtas. Sa Balingasag, Misamis Oriental naman, patay ang isang binatilyong 12 anyos na nalunod matapos siyang tangayin ng rumaragasang tubig sa isang malaking kanal sa Barangay San Isidro. Ayon sa investigasyon, naglalaro ang bata nang mahulog ang kanyang bola sa kanal. Sinubukan niyang kunin yun pero tinangay siya ng malakas na agos. Sinusubukan pangkunan ng pahayag ang pamilya ng bata. Update tayo sa sitwasyon sa Leyte na kabilang sa mga napuruhan ng Bagyong Tino. May ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Cecil, inaalam pa sa ngayon ng mga otoridad ang kabuang danyos na iniwan ng pananalasa ng Bagyong Tino dito sa Region 8. Umaga kahapon, matapos dumaan ang bagyo, unti-unting nagsiuwian ang mga nagsipaglikas. Sa bayan ng Abuyog, nang magliwanag na ang kalangitan, dali-daling nagligpit ng gamit ang mga tao at isinakay sa tricycle para makauwi. Sa Abuyog noong Lunes ng gabi, nang tumama ang bagyo, 827 families ang inilikas o mahigit sa 3,200 individuals. Maraming mga poste ng kuryente ang natumba at nakahambalang sa kalsada. Tig-isang lane pa rin ang magagamit sa bahagi ng National Highway dahil sa mga posteng nakaharang. Sa bayan naman ng Mahaplag, Leyte, problema ang grabing putik sa mga kabahayan sa San Vicente, Barangay Poblasyon. Umapaw kasi ang ilog sa lugar kaya binaha ang kabahayan. Sa ilang mababang lugar hanggang bewang ang putik. Sa bayan ng Marabut, Samar, ang ibang pamilya sa kuweba lumikas noong paparating ang bagyo. Kwento ng SK chairperson na si Nico Baldo, nakagawian na ng ilang mga residente na dun sa kuweba papasok at makikisilong. May ibang nagpunta rin sa evacuation centers naman sa bayan pero nakagawian na raw ng iba na doon. 2 gabi na malagi doon ang ilang mga residente, Linggo at Lunes ng gabi. Sa bayan naman ng Giwan sa Eastern Samar, nag-iwan ng pinsala sa mga bahay at infrastruktura ang Bagyong Tino. Karamihan sa mga nasirang ari-arian ay nasa islang nasasakupan nila ang Homonhon at Suluan Island. Kahapon, nagdeklara ang bayan ng state of calamity para magamit ang nakalaan nilang pondo.
Cecil, ayon sa Office of Civil Defense, ang bayan ng Silago sa Southern Leyte ay nagdeklara na rin ng state of calamity. Magsasagawa ngayong araw ng aerial inspection ang mga opisyal ng OCD-8 at ilang mga government agencies para makita at ma-assess ang kabuang lawak ng pinsala dala ng bagyo. Cecil? Maraming salamat, Nico Sereno.